Umawang ang mga labi ni Jessica nang malaman na sa halip na sa isang hotel sila tumuloy ni Adam. Sa isang bahay na animo showroom sila pumunta. Ang bawat parte ng unang palapag ng bahay ay puno ng furniture na tatak Valencia. Ang sabi ni Damon, kagagawa pa lang ng bahay na ito. Hindi pa kompleto ang mga gamit na nakadisplay rito. Dahil malapit ito sa factory, ang sabi niya, ay dito na lang tayo tumuloy. Tutal naman daw. Hindi pa naman ito bukas sa publiko. Paliwanag ni Adam sa kanya. Pagkatapos ay nagpatiuna na itong umakyat sa hagdan, patungo sa second floor. Walang kibo na sumunod siya rito. Binuksan ito ang isang silid at pumasok doon. Inaasahan niya na maraming laman ang loob niyon. Ngunit nagulat siya nang makita niya ang tanging naroon ay isang malaking kama. Inilapag ni Adam ang bag nito sa isang sulok at humarap sa kanya. As you can see, ang first floor pa lang ang may kumpletong gamit. Hindi pa ayos ang mga silid dito. Kaya pagtiyagaan muna natin. Casual na sabi nito. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid. Saan ang kwarto ko? Kinakabahang tanong niya rito. Bahagya itong ngumiti. Tila may humalukay sa sikmura niya. Nang makita niya ang pilyong kislap sa mga mata nito. Aren't you listening? Hindi pa ayos ang mga silid dito. Isa pa lang ang pwedeng gamitin dito. Don't worry. Wala akong gagawin na hindi mo gusto. Sabi nito. Wait. What? Hindi pwede. Mariing protesta niya dito. Hindi na nga siya komportable na nag-out of town sila nang silang dalawa lang. Diskumpiyado na rin siya sa isang malaking bahay na walang tao sila tutuloy. Pagkatapos ay sa isang kwarto na may isang kama sila matutulog. Anong klaseng kalokohan iyon? Humalukip-kip ito. Jessica, it's not as if this will be the first time we're going to sleep in one room. Right? Noong una, ay hindi pa tayo magkakakilala. Anong ipinag-aalala mo ngayon? Casual na tanong nito. Ngunit mababakas ang amusement sa mukha nito. Bakit parang enjoy na enjoy ka sa sitwasyon? Nanghihinalang tanong niya dahil hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. Tumawa ito. Kapag Juan ay lumapit ito sa kanya. Bago pa niya mahulaan ang gagawin nito, ay hinalikan nito ang pisngi niya at pinisil ang mga iyon. Ngunit natutulala siya nang gawaran siya nito ng isang matunog at mariing halik sa kanyang mga labi at tila gigil na gigil ito. Nanigas ang likod niya at tila nakuryente siya sa init na idunulot ng paglalapat ng mga labi nila. Saglit lamang iyon, ngunit sapat na iyon upang tila magkaloko-loko ang mga lamang loob niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang tila hinahalukay ang sikmura niya. You're the cutest when you were irritated like that. Don't you know that? Nakangising sabi nito sa kanya. Nakamaang na tiningnan niya ito. Hindi niya magawang magsalita. Pinisil ulit nito ang mga pisngi niya. I'm starving. Get ready. Kumain muna tayo sa labas bago tayo dumiretso sa factory para mag-check. Anito, pagkatapos ay lumabas na ito sa silid. Naiwan siya roon na parang tangang nakatulala. Nang bahagya siyang kumalma, napahawak siya sa kanyang mga labi. Tila nadarama pa rin niya ang mga labi ni Adam sa mga labi niya. Nag-init ang mukha niya. Hinalikan na naman siya ni Adam. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay gising na gising ito. Ano ang gusto nitong palabasin? Bakit sa halip na magalit siya, sa kapangahasan nito, ay mas nakatuon ang atensyon niya sa masarap na sensasyong idunulot ng halik nito sa kanya. Napabunga siya ng hangin. I'm going crazy. Buong araw,
Tense na tense si Jessica habang kasama niya si Adam na tila cool na cool ito. Hindi nga ito nagpaliwanag sa kanya kung bakit bigla na lang siya hinalikan nito kanina. Wala rin naman siyang lakas ng loob na tanungin ito. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan sa nadaanan nilang restaurant, lalong tumindi ang tensyon niya nang makabalik na sila sa malaking bahay. Mauna ka ng maligo. Ang banyo sa kwartong ito lang ang pwede nating gamitin. Tatawagan ko lang si Damon para i-report ang mga ginawa natin ngayon. Casual na sabi nito. Saka lumabas ng silid. Huminga siya ng malalim. Kahit papano, ay nawalang kaba niya nang lumabas ito ng silid. Pwedeng matulog na agad siya bago ito bumalik para hindi niya ito makausap ng matagal. Dahil sa kanyang naisip, mabilis na nag-shower siya at nagpalit ng pantulog. Mabuti na lang at maluwag ang t-shirt at pajama na dala niya. Nagmamadaling lumabas siya ng banyo. Ngunit napasigaw siya nang makita niya si Adam na nasa aktong naghuhubad ng pang-itaas nito. What? Gulat na tanong nito nang lingunin siya. Pagkakuan ay kumunot ang noo nito. Bakit ka ba sumisigaw? Walang anumang ipinagpatuloy nito ang paghuhubad ng polo nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang magandang pangangatawan nito. Napalunok siya. Bakit dyan ka naghuhubad? Sita niya nang makabawi siya sa kabiglaan. Sinasamantala ko lang ang nasa banyo ka. Hindi ko naman alam na mabilis ka palang mag-shower. You don't have to shout like that. Sigaw nito. Saka tumawa. Mukhang nakabawi na ito sa pagkagulan dahil casual na itong naglakad patungo sa direksyon niya. Kaka-shower lang niya. Ngunit parang bigla siyang nainitan. Muli ay hindi niya maiwasang sulyapan ang matitipunong dibdib at abs nito. Gusto niyang pagalitan ang mga mata niya. Bakit ba kasi siya tingin ng tingin dito? Nahigit niya ang kanyang hininga nang bahagyang yumuko ito sa kanya. Jessica, I didn't know that you were such a perf. Pabulong na sabi nito sa tapat ng kanyang tenga. Nanayo ang mga balahibo niya nang maramdaman niya ang hininga nito. Nag-init ang kanyang mukha. Mabilis na lumayo siya rito. Nang tingnan niya ito, he was grinding like a little devil. Naningkit ang mga matang hinampas niya ito sa balikat. I'm not. Paasik na sabi niya rito. Saka tumakbo patungo sa kama. Tumawa ito ng malakas hanggang sa makapasok ito sa banyo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan dahil sa labis na pagkapahiya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit mukhang pinagnanasaan niya ito? Samantalang ito ay cool na cool lang at halatang walang interes sa kanya. Hindi man niya aminin. Nanlumos siya nang maisip niya iyon. Nagpupunas na ng buhok si Adam nang lumabas ito ng banyo. Lumipad agad ang kanyang tingin sa kama. Nakahiga na si Jessica roon. Nakatagilid ito ng higa. Masyado ito nakapwesto sa gilid at isang maling galaw lang nito ay tiyak na mahuhulog ito sa sahig. Jessica, umisod ka ng kaunti dito. Baka mahulog ka. Aniya paglapit niya rito. Nang hindi ito sumagot, gumilid siya sa kabilang gilid ng kama upang tingnan ito. Nakapikit na ito at malalim na ang paghinga. Patunay na tulog na ito. Napangiti siya habang pinagmamasdan niya ang mapayapang pagtulog nito. Noong una niya itong mapagmasdan, habang natutulog ito sa hotel room niya, napigilan niya ang sarili niya na hawakan ito. Ngunit ngayon ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Marahang hinaplos niya ang pisngi nito patungo sa nakasabog na buhok nito na bahagya pang basa.
Sa pagmamadali mong makatulog bago ako lumabas ng banyo, hindi mo na tinuyo ng maayos ang buhok mo. Mahinang sabi niya rito. Bahagyang nawala ang ngiti niya nang maalala niya ang biglang paghalik niya rito. Masaya siya dahil naramdaman niya na tila attracted ito sa kanya. Alam niya na kung sinasamantala niya ang pagkabigla at pagkataranta nito, baka kung saan sila nauwi. Kung alam lang nito kung gaanong pagpipigil ng kailangan niyang gawin upang wag itong hapiting malapit sa kanya at siilin ng mapusok na halik. Nang makita niya ang paraan ng pagtingin nito sa katawan niya, nang maghubad siya ng pang-itaas na damit niya. Ngunit nangako siya na wala siyang gagawin dito. Kaya idinaan na lang niya sa pang-aasahan ang nakaka-tense na atmosphere sa pagitan nila. Ayaw niyang pagsisihan nito ang posibleng mangyari sa kanila. Kapag bumalik na ito sa tamang wisyo, huminga siya ng malalim bago niya inalis ang kanyang tingin dito. Baka hindi na niya mapanindigan ang pangako niya rito. Just looking at her sleeping face made him want to kiss her again. Tama nang minsang hindi siya nakapagpigil na halikan ito. Pagod at inaantok na rin siya. Kaya maingat na humiga rin siya sa kama. Naglagay siya ng sapat na distansya sa pagitan nila ni Jessica bago siya pumikit. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Jessica, napadilat siya at napalingon dito. Tulog pa rin ito, ngunit nasa alanganin na ang posisyon nito. Nang gumalaw ulit ito, mukhang mahuhulog na ito sa sahig, kaya maagap na tumagilid siya at hinapit ito sa baywang. Kapag kuwan ay maingat na hinila niya ito paharap sa kanya, papunta sa gitna ng kama. Umungo lang ito, pagkatapos ay sumiksik sa kanya. Nahigit niya ang kanyang hininga. At that moment, bigla siyang nagsisi na nasa ganoon silang sitwasyon. Ngunit, nang maramdaman niyang mapayapang paghinga nito sa dibdib niya, ay nawala rin iyon. Pagkatapos ay hinapit niya ito palapit sa kanya. Nang akala niyang mahihirapan siyang makatulog, ngunit ilang saglit lang, ay tuluyan na siyang iginipo ng antok. Nagising si Jessica sa masarap na pakiramdam na dulot ng pagkasubsob niya sa isang mainit na bagay. Napabuntong hininga siya. Wala pa sana siyang balak bumangon. Ngunit nang maramdaman niya ang banayad na paghinga at pagtibok ng puso ng kinasubsuban niya, napadilat siya at mabilis na nag-angat ng tingin. Tuluyan na siyang nagising na makita niya ang natutulog na mukha ni Adam. Ilang pulgada lamang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Lalo na yung napagtanto kung gaano kaamo ang mukha nito. Mas mahaba pa ang mga pilikmata nito kaysa sa mga pilikmata niya. Ang malambot na features ng mukha nito ay pinagaspang ng 4 o'clock shadow ng mga panga nito. Ang mainit na hininga nito ay tumama sa mukha niya na nagdudulot ng kakaibang init sa dibdib niya. Mukha itong mabait kapag tulog. Parang natutukso siyang haplusin ang mukha nito at pupuyugin ito ng halik. Napaigtad siya nang bigla itong kumilos. Akala niya ay nagising ito, ngunit sa halip na dumilat ito, humigpit pa ang pagkakayakap nito sa kanya. Isinubsob pa nito ang mukha nito sa kanyang leeg. Pagkakuwan, ay naramdaman niya ang pagbuntong hininga nito. Huminga siya ng malalim upang pawiin ang tila pagwawala ng puso niya. Nang kumalma na siya, maingat na kumalas siya rito dahil baka atakihin siya sa puso. Kapag nanatili siya sa mga bisig nito, pagkatapos ay bumangon na siya. Sinulya pa niya ulit ito at hindi niya na mapigilang mapangiti. Matakaw talaga sa tulog ang lalaking ito. Naalala niya na hirap siyang gisingin ito
noong nasa hotel room sila nito. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari ng umagang iyon. Nag-iwas siya ng tingin dito dahil biglang nag-init ang kanyang mukha. Umiiling na tiningnan niya ang wristwatch niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang 8:00 na ng umaga. 9:00 magsisimula ang conference na pupuntahan nila sa araw na iyon. Mabilis na bumaling siya kay Adam. Adam, gumising ka na. Malilate na tayo sa conference. Malakas na sabi niya habang niyuyugyug niya ito sa balikat. Nang hindi ito dumilan, ay lalo pa niyang nilakasan ang pagyugyug niya rito. Hoy Adam! Umungol ito. Nakahinga siya ng maluwag nang bahagya itong dumilan. Akmang lalayo siya rito. Nang hawakan nito ang braso niya, kumabog ang dibdib niya. Jessica. Mahinang tawag nito sa kanya. Bakit? Kumurap ito. Saka tila nakahinga ng maluwag. It was just a dream. Anito na tila sa sarili lamang sinabi iyon. Kumunot ang noo niya. Ang alin? Bahagya itong ngumiti. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Naririnig kong ginigising mo ako. Pero nang magising ako, wala ka na. Mabuti na lang at panaginip lang iyon. I thought I would never see you again. Just like the first time we met. Sabi nito. Nakamaang na tiningnan niya ito. Ikaw kasi, bigla kang nawala noon. Hindi mo alam kung gaano ako hindi natahimik tuwing naiisip ko iyon, na ang huling pagkikita natin. Tila nanunumbat na sabi nito. Hindi siya makapagsalita. Inaantok pa ba ito? Bakit bigla na lang itong nagsalita ng ganoon? Parang napaka-imposible naman na tulad niya. Ay nanghihinayang din ito. Noong mga panahon na ang akala niya, ay hindi na ulit niya ito makikita. Malamang ay isa na naman ito sa mga joke nito, ang ipinagsasabi nito. Tumawa siya ng pilit. Okay. Tigilan na natin ang joke na ito. Malilate na tayo. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.